Ay, magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po, pag-uusapan po natin ngayon si Senator Tito Sotto. No? Ito ang dahilan kung bakit ayaw o bakit gusto nilang tanggalin si Senator Rodante Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee. No? Marami siyang opinion na ibinigay at pati mga kasamahan niya na lumalabas parang daw si Senator Marcoleta ay hindi neutral. O ngayon, at sinabi pa ni Sotto dito, mga kababayan, mali ang direksyon ng komite. Ikaw na. Di ba? Ikaw na. O ngayon, ganito. Sinabi niya rin po sa video na ito, nire-review ko lang para hindi na po tayo mamaya masyado mag-ano. Sinabi niya rin po kay Senator Marcoleta na hindi siya neutral, kumbaga para may kinikilingan. Pakiramdam daw ng mga kasamahan ni Senator Tito na parang may kinikilingan si Marcoleta. Tila yata may kinikilingan. O ngayon ganito. Ngayon magmamasid kami. Kami naman ang magmamasid sa inyo. Kasi pakiramdam nila na pinagtatakpan ng mga Duterte. Tama? Yan ang nasa isip ng pulso ng taong bayan eh. Tama? O ngayon, kami naman ang magmamasid sa inyo bilang kayo na ang Blue Ribbon Committee at hindi na si Marcoleta. Pag kayo may napansin sa inyo na meron kayong bagay na hindi inimbestigahan, dapat buwaba ka na. Diba? Eto, pakinggan nyo po si Senator Tito Sen. Pamamaraan o sa nangyayari sa... Tito Sen, ano pong dahilan kung bakit pinalitan niyo po yung chairman ng Senate Blue Ribbon Committee? Merong mga dissatisfied sa aming mga kasama, narinig ko, doon sa pamamaraan o sa nangyayari sa Blue Ribbon. Kaya yun ang una sa mga napag-usapan na pinakamaganda, maglagay tayo talaga ng investigador na neutral. Yun ang usual, karaniwan na nababanggit. Sir, maputo na tayo Hindi, gusto ko kasi bigyan yung pansin yung mga sinasabi niya Magkaroon daw tayo ng isang neutral na investigador. So sa madaling salita, hindi man niya sabihin si Senator Marcoleta ay hindi neutral, parang gano'n na lumalabas. Hindi neutral si Senator Marcoleta. O sige, gusto natin magkaroon ng investigador na neutral. Okay. Kung neutral pala, sa 16, wag na lang abuti sa 16 kasi sa susunod na hearing kasi ng Blue Ribbon Committee, baka si Lacson na, ang manguna, presidente na, chairman na, gusto namin makita ipatawag si Romualdez. Hindi dahil sa pinagbibintangan natin siya. Gusto namin marinig impersonal dun sa Senate hearing na marinig namin na wala siyang kasalanan at hindi siya sangkot. Pwede na yon? Kapag hindi nangyari yan, ibabalik namin sinasabi mo, Tito Sen, na kung hindi neutral si Marcoleta, ano pa kaya kayo? Tama po ba? Pwede po ba yon? Pwede po ba namin gawin yon? Kung ayaw nyo namin gawin yon, parang lumalabas, gusto nyo, kayo lang ang magsabi ng mga bagay na pabor sa inyo. Tuloy natin. Matter of fact, nang pinag-uusapan namin yung Blue Ribbon Chairmanship, kung ito'y gagalawin natin, ang mga ulang pinag-usapan doon na pinag-isipan, si Pia Cayetano, si Rizal Tiveros, o si Francis Pangilinan. Pero kamihan sa kanila, as a matter of fact, si Risa mismo, ang gusto niya, si Senator Lacson At Chair, SP, may binanggit po kayo, sinasabi niyo po na dissatisfied ang ilan sa mga members po ng Senado dahil hindi neutral po. Tama po ba yung narinig ko? Ano po exactly yung sinasabi nila? Paano pong hindi neutral? Gusto nila neutral. Siguro may feeling sila na hindi neutral. Kayo po, kayo po mismo, SP, nitong mga nagdaang naunang hearing, masasabi niyo po ba na hindi naging neutral yung naging investigasyon sa Senado? Ang tingin ko, masasabi ko, ang tingin ko, hindi dahil neutral o hindi neutral.
Ang tingin ko yung direksyon ang nakikita kong medyo hindi ko kursunada. Yung direksyon ng investigasyon, yung hearing sa Blue Ribbon. Kung akong personal opinion ko lang to. Kung siya tatanungin, personal opinion daw niya, wala sa direksyon ang komite. Iniwasan niya yung tanong ng reporter na, kayo ba, sa tingin nyo, yung mga kasamahan nyo, hindi, pakiramdam, hindi neutral. Kayo ba, pakiramdam nyo, neutral o hindi? Iniwasan niya yon. Nag-create siya ng sarili niyang sagot dun sa tanong na hindi naman yun ang sagot sa kanyang, hindi naman yun ang tanong sa kanyang sagot. So, create ka, sige, ako kasi matermino ako kaya makikita ko yung bawat salita Diba? Okay, sundan natin yung sinasabi niya na yung komite, walang direksyon. Paano walang direksyon? Napaamin na yung Diskaya. Nagbulgara na nga Eto na nga pagdating doon sa Congress, doon sa Kamara iba na sinasabi. Sino walang direksyon? Napaamin. Si Bonjing, binanggit din. Dapat yung pinag-uusapan nyo na ngayon dyan bakit parang walang narinig na pangalan ni Bonjing dyan? Ang matunog na pangalan kay Jinggoy, kay Joel. Tama? Sige nga, ano walang direksyon? Tuloy natin kung bakit walang direksyon yung sinasabi ni Tito Sen na si Senator Marcoleta. Hindi ko gusto yung direksyon. Kasi kung napanood din yung hearing na umattend ako, ang direksyon na gusto ko, in aid of legislation. Kasi nga, tama yung sinasabi ng mga tao yan na naman yung mga tao. Sino kaya yung mga tao na yan? Huwag kayo gagamit ng mga tao, sir. Bakit kayo nag-iimbestiga sa sarili nyo? Di ba? Bakit daw yung House nag-iimbestiga sa sarili nila? Bakit ang Senate sarili nila iniimbestiga? Hindi mali kasi mali ang direksyon ng committee. Ang dapat kasi in aid of legislation. So, talagang pwede kaming mag-inquiry, mag-imbestiga in aid of legislation. Ano gagawin natin sa pick-up? Ano dapat gawin dyan? Ano ba dati ang gawain ninyo? Ano ang mali dyan? Tapos yung SIAP, ganun din. Di ba matagal na sinasabi ni Senator Marcoleta, ito naalala ka, for aid of legislation daw hinahanap ni Soto kay Marcoleta. Si Senator Marcoleta nga ang gusto magpatupad nun. Hinahanap niya doon sa Quadcom. Kasi yung Quadcom noon, kung naalala nyo, imbis na mag-aid of legislation, ang ginagawa, mag-imbestiga kay Sara. Bagay na dapat hindi, sabi ni Marcoleta. Kaya gusto niya yung ganito, aid of legislation. Ngayon, ang gusto naman nito ni Soto, yun din daw na wala kay Marcoleta. Imposibleng wala kay Marcoleta. Abogado si Marcoleta. Sabihin mo lang po, hindi nyo gusto si Marcoleta kasi nasupalpal siya neto nakaraan Diba? Sinupalpal siya neto nakaraan ni Marcoleta Diba sarili mong batas yan, sabi? Ikaw gumawa dyan Ayaw nila mainit ang dugo nila kay Marcoleta. Ibig sabihin, pinipersonal. Diba? Kaya yung sinasabi ng isa dyan, na trabaho lang walang personalan, lamunin mo pabalik yung sinuka mo. Bakit? Kasi yung ginawa nyo kay Marcoleta ngayon, personal na, hindi trabaho lang. Tama, mali? Anong aid of ano? Ang DPWH, i-restructure natin ang DPWH. Bakit? Ganito. Dapat ganun ang direksyon Okay? Yung investigation mo, sino may kasalanan, sino may ganyan, yun ang nirereklamo ng mga kababayan natin. Sinasabi nila, iniimbestiga yung sarili nyo, hindi nyo binabanggit yung sarili nyo, mga senador. Di ba? Ba't babanggitin yung mga senador? Tingnan mo to. Ba't babanggitin yung mga senador? Nag-iimbestiga, di ba, doon sa kontraktor saka sa mga empleyado? Parang ganun Because, trabaho yan ng DOJ saka ng Ombudsman. Sus naman, hindi trabaho ng Blue Ribbon Committee yan. So, para sa ng Blue Ribbon Committee, chairman po si Rodante at Sir, palibasa ho, hindi kayo abogado Kami mga vlogger lang, alam namin, Blue Ribbon Committee po si Senator Marcoleta. Alam niya po ang ginagawa niya. Kaya nga hiniling niya kay bago siyang eleksyon sana ilagay ako sa Blue Ribbon Committee para maimbestigahan. Sir, ang layo na sinasabi mo sa totoong nangyayari. Huwag po kayo gamit ng tao na sinasabi nyo ayaw ng tao sa kanya, ayaw, yun ang sinasabi ng tao. Sinong tao?
Baka ilan lang yan, baka bumoto sa inyo. Ang Senado, pwede lang silang mag-recommend. Walang prosecutorial powers. Temo to. Like doon sa ginagawa kong pinail kong bill, yung pinail kong bill, yung Independent People's Commission, may power to prosecute. Tamo. Yung wala daw karapatan pa prosecute si Marcoleta. Nanonood kami kay Marcoleta, sir. Sariwa lang tong balitan to, kagahapon lang to eh. Ay, kanina lang pala. Kanina lang umaga ata to. Sir, ang Marcoleta nagsabi po kung natatandaan nyo, kasi wala lagi kayo doon eh, kasi inis kayo kay Senator Marcoleta. Natatandaan po namin, subaybay po namin taong bayan. Sinabi po ni Marcoleta, hindi to para i-persecute sila, kundi ito ay imbestigahan. Ayaw nyo lang talaga kay Marcoleta, sir. Ganun lang kasimple yun. Sabihin nyo lang kasi. May power to subpoena, may power to... Ganun yung nilalamang ko ron. Kasi yung independent commission na ginagawa ng Pangulo, hindi ko pa alam kung ano laman ng executive order. Pero way back, about 3 weeks ago pa yun, pinail ko yung Independent People's Commission. Pinadalan ko nga sila ng kopya thereafter, nung nalaman ko parang korsunada ni Presidente maggumawa ng EO about an independent commission. Para hindi Senado at hindi Kongreso nag-iimbestiga at yung yung Ombudsman at saka DOJ ay makakatulong itong independent commission na to. Kaya po ang gulo. Ang gulo. Ngayon makakatulong. Sabi mo kanina hindi mag-iimbestiga. Ano ba talaga? Sabi mo mag-iimbestiga lang Ombudsman. Ngayon makakatulong. So ibig sabihin, kaya makakatulong ang Ombudsman, ibig sabihin may isa pang mag-iimbestiga. Di ba yun yung Blue Ribbon Committee? Sige. Kayo ba? Kasi gagawa kayo ng independent body, di ba? Yun ang gagamitin nyo eh. Nakakaasar. Nakakaasar talaga. Ewan ko nagkaedad kayo sa Senado. Experience. Samantalang kami, ang babata pa namin. Kung sa edad, wala kaming binatbat sa inyo. Kung sa kakayahan, wala kami sigurong binatbat. Pero sa kaisipan, sir naman, baka may mga bagay na malamangan ka namin. Pero may power. Hindi pwede yung mag-iimbestiga sila pagkatapos bibigay sa ombudsman. Mag-iimbestiga rin yung ombudsman. Paraki pa. Diba? Kung wala silang prosecutorial powers, wag na. Kaya mo ng ombudsman na lang. So, Tito Sen, wag yun yung Blue Ribbon ko. Nalilito rin yung announcer eh. Ano gagawin eh. Sabi nyo po, hindi nyo gusto, wag na yung usapang neutral, pero kayo mismo, hindi nyo gusto yung direksyon na pinupuntahan itong mga nakaraang investigasyon. Kung hindi po siya in aid of legislation, para po sa inyo, ano po bang direksyon ang tinatahak nito? Hindi in aid of legislation eh. In aid of ano po? Hindi ko alam. Saan ang puntang direksyon eh. Kasi, ang naging mga... Tamo? Hindi mo pala alam kung saan pupuntang direksyon? Dapat alam mo. Di ba? Magsasabi ka ng isang bagay ng pamumuna. Pamumuna yan eh. Pinupuna mo si Senator Marcoleta, di ba? Yung pala, pinupuna mo na walang direksyon. Dapat pag walang direksyon, hindi ka, yung word kasi na walang direksyon, may direksyon pa rin yung kahit paano eh. Patungo sa walang kakwenta-kwentang bagay. Di ba? Ngayon, di mo alam. Di ba? Pwede ba yun? So, lumalabas sa sarili mong bibig, sir, ayaw nyo talaga si Senator Marcoleta. Hindi dahil sa walang direksyon. Ayaw nyo lang. Hindi natin alam, baka pakiramdam ko pakiramdam ko lang. Mainit ang dugo nyo kay Senator Marcoleta. Lalo na isa dyan. Yung dalawa pala dyan. Di ba? Totoo yan. Kasi, porket dikit sa Duterte at tatagol yung impeachment, galit kayo, mainit ang dugo nyo. Hindi ikaw yung iba pang kasamahan. Di ba? Tama, di ba? Nalaman nila na eto, in-archive nito dahil dito sila impeachment ni Sara. Kailangan galit ako dito. Gay mga yan eh. Pag nalaman ka, ikaw makakaliwa ka ba, pinklawang ka, DDS ka usap mo, galit na ako sa'yo. Ganyan! Ganyan ba ang hinahalal ng taong bayan? Transparency yan?
Humihiling ng transparency yan. Transparency, naglususulong yan. Accountability, transparency to. Tapos, tatanggalin nyo si Marcoleta kasi sasabihin nyo, hindi neutral. Yung kasamahan mo, pakiramdam pa. Ginamit niya yung set ng pakiramdam eh. Iiwas pa eh. Ganun din naman. Ginamit nyo kay Senator Marcoleta yung neutral. Hindi neutral si Senator Marcoleta. Ngayon, saan patungo ngayon itong bago nyong komite? Ha? Tanong, kasi kaya nyo tinanggal si Marcoleta kasi ang gusto nyo, pakiramdam ng iba, hindi iniimbestigahan ng mga Duterte. Tama? Kaya ang gusto ng iba, tanggalin si Marcoleta para maging neutral at imbestigahan ng mga Duterte. Tama? Ha? Ang nangyayari dito, iimbestigahan ng mga Duterte, pero yung binanggit, pinangalanan ng mga diskaya, ng resource person ba tawag doon? Ng mga witness, hindi nyo nabanggit. Hindi nyo man lang ipatawag. Sabagay, wala pa naman. Aabangan pa namin kung ipapatawag. So, lumalabas. Sino ngayon ang neutral, ang may, hindi neutral? Dapat pag neutral, nagsusulong kayo ng neutral, dapat parehas. Imbestigahan nyo ang Duterte, iimbestigahan nyo rin si Bonjing. Tama? Ngayon, babatuin namin kayo ng ganyan. Didikdikin namin kayo araw-araw, nasa na si Bonjing, ba't di nyo iniimbestigahan? Akala ko ba neutral? Akala ko ba transparency? Diba? Lumalabas, kaya nyo tinanggal si Marcoleta, hindi dahil sa neutral na yan. Dahil ayaw nyo talaga si Marcoleta. Bakit? Kasi isang malaking hadlang. Tanungan, aside from the chairman, yung mga membro namin na iba, ang mga tanungan, napunta rin sa interest doon sa itong si ganito ay ganito ang yaman. Ito ay sino ba yan? Wala namang, tapos all of a sudden, ito si Diskaya o sino-sino mga congressman ang ninumbrahan. So may nagtatanong nga sa akin, bakit yun lang ang mga binanggit niya? Kung madami siyang binanggit, pero yun lang ang mga binanggit niya. Ba't di niya binanggit yung mga iba? Yung mga kasosyo niya, yung mga ganyan. Sir, tama, may binanggit na mga congressman, naghahanap ka pa na may gustong banggitin. Ito pinakamaganda. Ulitin natin sa bahaging konti Tingnan nyo marinig yung bandang huli Wala namang, tapos all of a sudden, ito si Diskaya o sino-sino mga congressman ang ninumbrahan. So may nagtatanong nga sa akin, bakit yun lang ang mga binanggit niya? Kung madami siyang binanggit, pero yun lang ang mga binanggit niya. Ba't di niya binanggit yung mga iba? Yung mga kasosyo niya, yung mga ganyan. Di ba? Yun ang mga tanong Ano ba yun? Dinagdagan ba yung sinabi? Dinagdagan ba? Or binawasan ba? Or meron mga hindi dapat tagkitin? O pareho nung nag-text sa akin kagabi, natawa ako Sabi niya, bakit daw ang mga binanggit ni Diskaya ay puro daw pumirma sa impeachment? Tignan mo. Bakit? Pinuna niya, bakit daw yung mga pumirma kay Diskaya, yung mga pumirma, puro mga pumirma. Kasasabi niya lang kanina, walang direksyon yung kay Marcoleta. At sabi daw ng mga kasamahan niya, hindi neutral si Marcoleta. Ngayon, pupunahin nyo naman yung mga tinuro ng Diskaya na mga pumirma na aktong lahat ng binanggit ni Diskaya yung mga pumirma kay Duterte. Kayo nakaisip niyan. Ay yung mga pumirma sa impeachment dun labang kay Sara. So parang lumalabas na lumilitaw sa aming pandinig. Parang sinasadya o dinagdagan. Kasi sinabi nyo po Pero di nyo na makasigurado, di ba? Sa aming pandinig lang sa pangunawa namin Sa pangunawa ko, lumalabas, parang yung mga pumirma na impeachment ni Sara, kayo may sabi kasi, hindi naman kami. So, asa ng transparency din? Asa ng transparency? Parang gusto nyong patunugin, dinagdagan yon. Tama, sinabi. Dinagdagan yon, parang dinagdagan, at yung mga nabanggit yung mga pumirma sa impeachment ni Sara. So, siniselect nyo lang. So, parang lumalabas, wag naman niyang banggitin din yung iba. Sa tingin ko, hindi neutral, sir.
Sa'yo pa lang, sir, di na neutral. Sa tingin ko lang, ha? Sa'yo pa lang hindi na neutral, eh. Oo. Para sa aking opinion, ha? Sa'yo pa lang, sir, hindi na neutral. Para may mali na. Diba? Wala ho kayong magagawa, yun ang binanggit ng Diskaya. Kung yun yung mga pumirma, wala na tayong problema doon, sir. Hindi na natin para isipin pa yon. Nakala nyo scripted. Oh. Ito sa pagkakataong ito, pitatanggol ko si Marcoleta. Si Ka Marcoleta. Bakit? Wala kasing titindig na may makatwiran eh. Ilan lang eh. Diba? Oh. Ngayon, alam na namin dahilan kung bakit tinanggal nyo si Senator Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee. Sana, wag nyong pagsisihan. Sana, magampanan nyo yung sinasabi nyo investigasyon. Pag lahat na ipatawag na, pag walang nakulong, babalikan namin kayo ng paninisi. At hindi lang yan, para maging neutral kung papaanong dahilan nyo tinanggal si Marcoleta dahil sa neutral, pag hindi nyo pinatawag si Bonjing, ibabalik namin sa inyo yan. Kami naman ang magsasabi, yung committee nyo, walang direksyon, walang patutunguan. Salamat ng marami po sa inyo.